So sa simpleng paraan, so meron tayong isang pwede mong gamitin yung power amplifier or yung integrated amplifier para sa inyong mga subwoofer. So paano ang connection niya kung gagamitin natin ay audio mixer at hindi mo i-connect ito sa amplifier. Di ba kasi nagli-link no or nagbi-bridge or nagko-connect pa dito sa amplifier. Pinagsasama nila yan at yung isang amplifier. So ito hindi natin pagsasamahin. Alam niyo ba na pwedeng gamitin yung output at isa pang output nito? Kasi may mga choice tayo na pwedeng gamitin ninyo yung XLR o yung tinatawag natin na pwede naman RCA to RCA or PL jack. So panoorin po ninyo kung paano ko hiniwalay yung isang amplifier gamit ang isa pang output nito. Panoorin po ninyo. Magkakaiba man tayo ng audio mixer na ginagamit kahit pa ganito, no? Ang audio mixer or yung inyong audio mixer na ganyan or kahit anong audio mixer kayo meron sa bahay. So meron tayong ginagamit na output. Pwede tayong XLR, left and right. Pwede rin namang output natin ay yung tinatawag natin na PL jack. So dalawa, left and right din. Yung iba naman meron ding output na RCA. Okay? O yung iba naman auxiliary, merong auxiliary or AUX. So ngayon, ang gagamitin natin ay ang output natin sa main, ito yung speaker natin. Yan, yung dalawang yan. At yung output nito, nakakonek yan sa input nito ng ating power amplifier. So naka-volume na rin yan, mga alas 2 ang volume, yung power amplifier, no? Ito yung output, from output, papunta ng input ng ating power amplifier. So paano natin i-connect yung isang amplifier? So ganito yan, kumuha kayo ng isa pang cable, depende nga po sa ating mga audio mixer. So cable lang talaga tayo magkakaiba, no? Kunin nyo yung output ulit, left and right, i-connect nyo sa integrated amplifier ninyo. So ito yung integrated amplifier natin. Gamit natin yung Kevlar na ating GX5000 bilang pang subwoofer. Ito po yung subwoofer. Pwede naman dalawa yan, left and right kasi yan eh. So tetestingin natin to. Mula doon sa output ng audio mixer, naglagay tayo sa input AUX, no? So kung mga integrated din nyo ay mga tuner, A or B or CD, VCD, mamimili po kayo basta nakalagay doon ay input. So ginamit natin ay auxiliary 1 input. So dapat ang selector nito ay nasa auxiliary din. So ito yung ating integrated amplifier. Nasa auxiliary 1 tayo eh. Kaya dapat auxiliary 1. Hindi pwede naka-Bluetooth kayo, hindi pwede naka-USB, hindi pwede naka-FM, hindi pwede naka-AUX or CD or DVD or tuner, no? So AUX 1 kasi yung pinakang RCA niyan ay nasa AUX 1 din. So dapat yung selector. Dahil nga ito ay gagamitin natin pang subwoofer yung integrated amplifier na yan. Dapat naka-off ang treble, naka-balance, kung meron pa kayong mid or mid-high, naka-off din kasi pang-bass lang or pang-bass lang. So bass lang ay ito todo ninyo. So depende, dito na kayo magko-control ng lakas ng ating speaker. Kayo na po ang bahalang mag-control kung gusto nyo kung gaano kalakas ang subwoofer ninyo. So tutunog na ba yan? Johnny Luha? Yes po, tutunog na yan. Okay? Output papunta dito sa ating instrumental speaker. Yan. Instrumental speaker yan. Ito po yung nagdadrive din. Isa pang output papunta doon sa magdadrive ng subwoofer. So patunugin mo nga Johnny Luha kung totoo yan sinasabi mo, no? So ito yung patunugin natin. At ayan, patunugin natin. So ang tumutunog ngayon ay ito. So buvoluman natin doon sa ating subwoofer. So ito. So hindi natin baka makapiright tayo. So pakiparinig ko muna sa inyo, no? Ayan. Ito yung tumutunog, dalawa. Then patunugin natin. Okay, so tumutunog yung dalawa. So hindi pa yan tumutunog. Ang gagawin natin, patutunugin natin mismo yun, no? So i-off natin yung ating audio. Dahil ito yung nagdadrive dito, para marinig nyo po yun, yung pinakang sub na yan, i-off natin yung nagdadrive sa dalawang speaker. So i-off natin yung dalawa. Then, i-volume natin to para marinig ninyo yun. So bo-volume nito yung sub ha. So ito halimbawa, volume natin yung subwoofer. Then punta tayo dito sa audio. So yan yung subwoofer. So Johnny Luha, bakit may lumalabas na boses? Kasi nga po, wala pong
tinatawag natin na wala po tayong crossover, kaya hindi niya nasasala yung pinakang boses nun. Kung may dalawa ka pang speaker na D18, D15, tapos yan na magdadrive, instrumental din, abay apat na agad ang speaker mong na napakalalakas, no? So sinample lang natin, pwede nyo toong lagyan ng output tapos input ng crossover. Tapos output ng crossover, yung bass, dalawa, left and right, sila ang magdadrive. So wala pong lalabas na boses, purong bass lang, ganun lang po ang setup. So kung lalagyan natin ng, ayan yung tumutunog, oh. So kung lalagyan natin yung instrumental, paparinig ko sa inyo yung instrumental. Gawin natin 2:00. So sabay yan. So napakalakas, diba, no? So gayahin po ninyo yung ating setup para po kayo ay matuto. So isang paraan po yan para magamit niyo yung dalawang output. Actually, pwede nga ito sa Bluetooth speaker ninyo eh. 3.5 jack lang dapat ang dulo. Talaga sa cable lang tayo nagkakaiba. So i-share nyo itong video na to para po yung iba ay matuto rin. Daddy Luha po ito.